So alright, good morning mga bro. So for today's video mga bro, continue formworks installation tayo mga bro dito sa area na to mga bro. So yan. Yan po yung pupormahan natin ngayon at bubuhusan na rin. So yung accomplishment natin kahapon mga bro ito. Yan, yan po yung roof beam niya. Alright mga bro. Ayan. So simple lang naman yan. Hindi naman yan yung kagaya ng pang building na roof beam talaga. Natadtad sa bakal. Ito ay ano lang, kung bahay na trabaho lang yan mga bro, pinaka roof beam niya. Yan lang po yung parang sinturon niya sa taas. Yan po yung purpose ng roof beam mga bro, para mahawakan niya yung pinaka buong wall niya mga bro. Alright, so make sure lang na merong bakal tayong ilalagay dyan, kasi meron din iba na maglalagay mga dowels lang. Alright mga bro, so hindi po yun pwede sa mga ganitong trabaho mga bro. Alright, so meron po tayong bakal na naka-horizontal dyan. Alright mga bro, so yan yan po yung for today's video natin. Yan, so formworks installation tayo, continue formworks installation tayo para sa roof beam. Alright mga bro, so yan, simpleng trabaho lang naman to mga ganito mga bro. Alright mga bro, so let's go. So formworks tayo mga bro dito sa area na to. So kailangan natin i-level muna. So, yan yung offset natin long. Yan. So kailangan kunin natin yung elevation dito, dadalhin natin siya dito para pantay sila. Sige. Alright, let's go. So make sure lang once na kukuha tayo ng elevation na ganito mga bro, kukuha tayo ng offset mula taas pa baba para hindi tayo mahihirapan pag mag-level. Alright mga bro, ayan. Ito ang ginagawa natin mga bro para sure na sure yung level natin mga bro. Ayan. Ito. Ayan. Ito. Dadalhin natin siya dito para makuha natin yung level para pataas. Sige. Yan. Yan na. Yan. Kailangan natin ng katuwang. Alright mga bro. Ayan. Nakaguhitan na natin. Okay na. Yan. Susukatin naman natin mga bro kung ilan ang ino-offset doon sa kabila. Ganun din dadalhin natin dito. Pababa doon mula sa top saka pababa niya 1 meter offset tayo. So, ito yung elevation niya. So, 1 meter tayo pataas. Para hindi tayo mahirapan mag-level. Alright mga bro. So, ayan. Ito yung 1 meter doon. So, 1 meter tayo pataas. Ganun lang kasimple. Ayan. Then, tatansian natin ito papunta doon sa kabila. So, yan na yung pinaka-level niya. Alright mga bro. Ayan. Pagdating doon sa dulo, pantay lang siya sa ibabaw. Ayan. Ganun lang siya kasimple mga bro once na tayo mag-layout. Ayan. Make sure lang na meron tayong level hose. Accurate naman ang level hose. So ayan mga bro. Ayan. So kunin mo yung tansi lang sa taas. Alright mga bro. So ayan. Ganun lang kasimple mga bro. Ayan. So make sure lang natin na meron tayong level hose para makuha natin yung level dito papunta doon. Yan. Ayos mga bro. So yung ginuhitan natin dito, papakuan naman natin ito. Papunta. Magpako tayo dito. Maglagay din tayo pako sa kabila. Para yan yung pagkakapitan ng ating tansi. Kasi dyan po yun ipapantay yung forma natin dito. Yung formworks natin dito natin ipapantay. So right mga bro. So dito natin ipapantay yung ating formworks. Yan. So maglagay din tayo ng pako sa kabila. Ay so meron palang bakal na doon. Yan. Doon lang natin ilalagay yung ating tansi. So yan mga bro. Alright mga bro. So ganyan na simple. Sa lahat ng ating
kapwa construction workers, lalo na sa mga beginners. Make sure lang tayo na gumagamit tayo ng level hose or mas maganda laser para magiging maayos yung ating trabaho, mga bro. Alright, hindi po pwede po yung mata-mata yung trabaho natin, mga bro. Ayan. Tali doon sa may bakal. Ayan. So, wala naman tao magawa ng perfect talaga, mga bro. Pero, huwag naman yung sobrang resalte talaga. Alright, mga bro. Ayan. So, tali mo dyan sa abot mo. Huwag ka ng tuntungan. Hindi, dyan lang sa may baba na yan. Doon sa kabila. Yan. Oh. Saan ka? Sa kabila? So, yan. Alright, mga bro. So, yan. Ganyan lang. Kasi ako, once na ako mag-layout, sigurado yan, level hose ang ginagamit ko talaga. Alright, mga bro. Ganun lang kasimple. Yan. Tansi. Then, yan po yung pinaka-reference natin. Itong tansi. Yan. Tatali na natin dulo-dulo. Then, doon natin ilalapat yung ating formworks, mga bro. So, lalagyan natin ng forma to dito. Itong harap na to. Then, doon tayo maglalagay ng bakal sa kabila. Doon na tayo magtatali. Alright, mga bro. Yan. Yan, dikit mo sa babaw niyan. Yan, okay na. Yan lang yung ating susundin, mga bro. Simple lang. Then, maglalagay tayo ng bakal. So, kailangan. Yan. Mapapansin nyo, mga bro, wala tayong bakal dito. So, babarinahan natin ito. Alright, para matibay talaga yung ating wall. Kasi yun yung magdadala sa wall, mga bro. Alright, mga bro. Yan. So, magkukunik muna tayo ng power dito sa mga kabilang bahay. So, yan, mga bro. Ganyan lang po yung pag-layout ng ating form. Ayan po yung magiging reference ng formworks natin, mga bro. So, right, mga bro. Yun. Ganyan lang siya kasimple. So, sa lahat ng nakapanood ng ating video na to, so, medyo maliit lang ating tutorial ngayon. So, pero malaking tulong yan sa inyo, mga bro. Lalong-lalo na sa mga beginners natin na magsisimula pa lang na magiging skilled. Alright, mga bro. So, let's go. So, yan, mga bro, magkapit na tayo ng formworks. So, ito lang yung pamporma namin, mga bro. Ito lang taon ipis, 1/4. Yan lang yung namin. So, ang ginagawa ko dito, mga bro, pinapako ko to dito sa pader. Pagkatapos yung ipako sa pader ito, ayan, iipitin namin ng bakal yung DIY namin na bakal na clip para hindi siya bubuka pag hindi siya nabukas pag nagbubuhos. Alright, mga bro, ganyan lang. Simple, mga bro. Yan, hindi naman to wala naman tong vibrator na gagamitin. Kaya wala tayong kaba dito. Ayan, mga bro, ganyan lang siya kasimple. Simpleng lang. Alright, mga bro. So, meron kasing iba. Talagang talaga ng forma to. Frame. Kumbaga, kukulamber na frame. Pwede naman yon, kaso sa mga sa mga lahat naman talaga pwedeng gawin ng ganun. Kaso ito, tayo magbigay yata ng may-ari ng pang forma. Alright, mga bro. So yan, ganito lang ginagawa ko. Clip. Hindi, wala namang, so pwede rin naman to gawa nung wala namang vibrator. Alright, mga bro. Yan, ganun. Yan, simple lang. Simple lang. Shoutout po sa lahat ng ating nakapanood ng ating video. So, right now, bro. Simpleng trabaho lang ito, mga bro. Hindi po kailangan ng
So, hawakan mo muna to. Tulak ko pataas. Sige pa. Ayan. Ayan, wow. Okay. Uy, nalaglag. Ilipat mo. Ayan. Lalagyan naman ito. Yan. Ito yung problema mga bro sa mga ordinaryong halobak. Yan. So let's go. So right mga bro, let's go mga bro. Yan. Pero kung may vibrator ginagamit dito, sigurado ito mga bro. Talsikan talaga. Wala naman tayo vibrator dito eh. Kaya ganito lang gagawin natin para makatipid si client. Yung tutungan natin dyan. So right now, shoutout po sa lahat ng napanood ng ating video na to. Ingat po tayo palagi mga bro kasi sa ngayong panahon na ito mga bro, ubod ng init po talaga. Grabe po talaga init yung panahon na ito mga bro. So yan. Alright mga bro. Go. Yan. So formworks installation tayo ngayong araw mga bro. Then bubuhusan natin yan mamaya after ng reverse installation natin mga bro. Alright. Peace. Let's go. So yan mga bro, ganito lang kami maglagay ng bakal mga bro. Ayan. Yan lang yung pinakabakal namin dito sa roof beam na to mga bro. Ayan. Yan, naka-horizontal lang siya. So right mga bro. So yan, pinako namin yan dito. Tapos i-clip namin yan dito mga bro. I-clip namin yan nito. Ito yung DIY naming pang-clip na ito mga bro. Alright mga bro. Yan po yung magpipigil dito sa formworks na to mga bro. Bago kami magbuhos. Alright mga bro. Yan. Yan lang yung mga simpleng reverse installation lang mga bro. Yan. So wala naman tong vibrator. Pero kung may vibrator to, sigurado talsikan yung forma nito. Pero wala naman. Simple lang. So alright mga bro. So let's go. So ganyan mga bro. Ganyan lang yung pag-clip namin dito mga bro. Yan. Yan yung magpipigil diyan sa forma na yan mga bro. Yan. Ganyan lang siya. So right mga bro yan. Ganyan lang siya pagkakabit. Bali iipitin lang talaga siya. Ayan. Ganyan lang yung ginagawa namin DIY rebars na pang clip diyan sa formworks installation namin. Alright mga bro. So yan. So sa lahat ng napanood ng video na to, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo palagi mga bro. Yan. Yan, let you go.